Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Very interesting story ang ating maririnig for this episode. International student rin, pero hindi sa Canada, sa US. Pero gusto ko pa rin marinig natin ang kwento na to because I think marami pa rin mapupulot na kwento, naaral rather, sa kwento nilang mag-asawa. International student pathway, kumbaga. Nung early 90s. Wow, I'm so curious actually to ask, how was it back then? International student? Sino ba usually mga nag-international student? Dapat ba napakayaman mo para maging international student noon? Anyway, yan ang ating pag-uusapan kasama, wait lang, ang aking mga bisita. Welcome, Tito Cesar and Tita Tess Salire, who are currently in North Dakota. Yan. Hi, guys! Hello! Ayan. Okay, si Tita Tess and Tito Cesar, okay, naging friends ko sila through the vlog here, and they also watch yung isa po nating channel na Spot Pinoy. Alam nyo ba, nakapunta na yan sila dito sa bahay ko sa Windsor, imagine. Yep. O, diba? Anyway, I'm so happy you're here. When we met, Tito Cesar, parang hindi natin masyado napagkwentuhan yung pagiging international student mo. Konti lang, 'di ba? Konting kwento lang. So for this episode, can you remind me again? Yan. So Tito Cesar dumating as an international student. What year was that? It was back in 91 pa. Grabe, no? Oh my gosh. Yeah. Uso na ba nung panahon din na yon kaya ka naging international student? Hindi pa. Most na naging international student back then is mga nagma-masters. Okay. Ako pumunta ako sa US to finish my bachelor's sa electrical engineering. So it's not common na pupunta ka rito for bachelor's, you know. Mm-hmm. Pero mayroon din, marami kaming na-meet na talagang mga anak mayayaman from Negros, from sa Cebu, mga anak mayaman sila. Dito talaga sila pinag-aral ng mga parents nila. Oo. And, they learn to be more down to earth kasi they have to wash their own clothes, they have to live on their own. Okay. Pero, so, ibig sabihin kayo din, Tito Cesar, your family, mayaman kayo to be able to send you as an international student. No, we're not. Meron kaming konting naipon, but and tuition is dollars, right? Yeah. But we still had to work for it para, to pay for the tuition. But back then, yung tuition namin dito is lang, $3,000 lang. Semester. Per semester, but 3,006 ata, parang ganon. But that includes kasi yung out-of-state tuition fee kasi hindi kami US citizen. So you had to pay out-of-state tuition fee. Yeah. So similar sa Canada, right? Yeah, similar din nga sa Canada. FYI sa mga viewers ko, no? Si Tita Tess and Tito Cesar are very fond of watching Filipino vloggers in Canada for some reason, no? Ba't ba kayo nga mahilig sa mga buhay Canada vlogs, Tito Cesar, Tita Tess? Si Cesar started it. Kasi wala akong nakikita masyado sa US. Kung may nakita naman ako sa US, it's something that alam na namin, Yeah, okay. We know that. I mean, kasi sa Canadian, hindi kami masyadong familiar sa mga yung buhay dyan, pati yung how people work, So, kaya mas more interesado kami sa Canada dahil nga. Yeah. Pero so you mentioned, parang similar din yung program for international students in a way. In fact, so si Tita Tess pala guys, ang nangyari, when Tito Cesar came as an international student, parang spouse visa ng international student si Tita Tess. Ganon din, no? Parang ganon din. Yep. Actually, maganda yung work namin ni Cesar sa Philippines. In US company yon. So, medyo malaki yung sweldo namin compare sa other people. So, mag-boyfriend pa lang kami, nag-save na kami ng pera. Okay. Kasi because you wanted to go abroad?
Hindi. Not Kasi, necessarily. para lang Mag-aasawa na kami. Mag-aasawa na. So we wanted to spend our own money for our wedding. Ganun ba? Tapos actually bumili na nga kami ng lupa sa Santa Rosa to build our own house, ganon. Tapos biglang nagbago kasi si Cesar gusto niya talaga sa US. Gusto Okay. niya, ayaw niya na sa Pilipinas kasi nagdudugo lagi yung ilong niya, it's too hot. Oh. Sa Santa Cruz, Manila siya lumaki. Init na init siya doon. Gusto niya talaga American siya. Yeah. Were you guys working together in the same company in the Philippines? Oo, doon Yeah. kami nagkakilala. Doon Oh. kami nagkakilala. So, anong job ninyo, Bale? Anong line of work? Ako sa plant engineering ako, technician. Okay. And si Tessa. Nag-start ako sa materials control. Tapos sa purchasing, international buyer ako. Naging international buyer ako. So nung sa materials control ako, si Cesar, pag kailangan nila ng mga materyales for building something, magagawa siya ng requisition, tapos papapirma niya sa akin, i-approve ko. Tsaka tinitingnan ko kung meron ba kaming ganitong materyales or ganon. So ako laging pumipirma. Pero pag nagpapapirma siya, binobola pa ako. Ayan, ang talaga naman siya dito. Totoo ba, Tito Cesar? Parang Doon tahimik kami yan sa nagkakilala. I see. Okay. Pero may gusto dyan, nag-iiwan pa ng notes sa, alam mo noon, uso pa yung clock in, clock out. Yeah. So yung mga babae, nag-iiwan ng notes sa kanya. Oy, grabe. Grabe. Maraming may crush kay Tito Cesar. Oh. Okay, so you guys were doing okay na in the Philippines. Oo. Bakit student pathway, Tito Cesar, ang nangyari? I mean, did you also consider another way to go to America? Well, actually dati meron ka nung in-applyan na trabaho sa US daw. Pero ano yun parang fake naman talaga yan Kasi back then, marami pa yung mga illegal recruiter, di ba? Mm-hmm. Pero pumunta pa rin ako, Pero ang goal is makapunta sa US. And then, actually, noon maraming nagpupunta sa US at nag-TTNT na lang Yeah, oo. Kasi makakuha ka ng trabaho at, Maluwag. at eventually, baka ma-PR ka, maging citizen. Kasi may pinuntahan pa ako noon na talagang ganun ang ginagawa nila yung they'll make all the documents, fake mga documents para makapunta ka lang sa US. And then may bayad, no? May bayad. And then pag nandun ka lang sa US, sabihin nila tutulungan ka nila pero I don't know kung totoo nga yun. Hindi mo pinatulan yon, Tito Cesar? Well, umatin ako pero it's very expensive. Hindi ko pa siya boyfriend noon. Hindi ko alam. Gusto niya talaga pumunta sa US. Pero nung mag-asawa na kami, the first year, natawagan siya sa US Navy. How did that happen? You were still in the Philippines? Back then, di ba sa Olongapo? Nandun yung US Naval Base Yeah. Bukas pa yun. Bukas pa yun noon. Okay. Or doon nagre-recruit. Actually, yung brother ko doon napunta kaya naging US Navy. Kasi di ba sa Angeles, nandun yung Air Force. Sa Olongapo, nandun yung Subic, which is Naval Base. So, nag-apply ako sa Navy. Natanggap ako to take the exam. Tapos nung nakapasa ako sa exam, sa interview, din ako nakapasa sa interview. Kasi minsan out of 150, 5 lang kukuhanin Wow. So, dapat matikas ka. I see. Okay, so and then whose idea was it? Yung international student? Yun na nga, nung nakapunta yung kuya ko kasi nagma-master siya. In the US? In the US. The same university. Sabi niya sa akin, para mas mabilis,
Kasi back then, wala pang computer, wala pang internet eh. Everything, through mail, right? So, matagal yun. Matagal yung process kasi just to mail it from Philippines to US, US to Philippines, mga, 2 weeks, 3 weeks bago makarating sa'yo. So, since nandun na siya, nag-fill up na siya ng application para sa akin. I see. I-apply niya na ako para, para mapabilis. And then nga, nung sinabit niya yun sa department, kailangan mo ng acceptance ng university bago ka mag-apply. Mag-apply. So, na-accept na nga ako. And then, from then, pinadala nila yung papel ng university sa amin. Mga requirements. Mga requirements and everything. So, and then, nandun na rin yung visa mo. Hindi ko alam, nandun na yung visa. Wow. It's not open eh. Yeah. Yeah. So your brother was already an international student. You were going to follow him. Yeah, you had money then. Paano ba yun? Or nag-work ka ba? Paano ba yung requirements for funding back then? Hindi, yung kuya ni Cesar, mga taga-UP sila. So, sa University of the Philippines, madali silang makakuha ng work and student visa as research assistant. Na may sweldo. So sila, when they come to the university, research assistant sila. So may sweldo na sila, tapos they have to pay, hindi out of state, mura lang yung tuition na in state. Kasi they're helping the professor to work on their research and study. Yung mga papers nila. Kasi pag professor ka na, you have to write a lot of papers. Hindi lang basta professor ka. So ngayon, yung mga international student na nagpupunta, usually mga UP students, mga agriculture, engineering, mga ganon, they're called research assistant. Kaya yung kuya ni Cesar, may sweldo siya, libre pa ng apartment. And ang tuition lang nila parang 700 lang. Pero kami, wala si Cesar na Hindi naman ako, bachelor's degree lang. Bachelor's degree siya. So wala talaga siyang scholarship or anything. And then at that time na nag-apply siya as electrical engineering, hindi kagad siya natanggap kasi competitive. Dito sa university, very competitive. Sa high school pa lang dito sa US, syempre, kukuhanin na nila yung the best. So, ginawa namin, nag-apply siya as electrical... Sa technology. Kasi yung quota nun, maliit lang. So, ang acceptance rate, mas mataas. Diba? Okay. Yeah, so na-accept siya. So, na-accept ako doon. And then, but the plan is, once you get in sa university, you can switch major, whatever you want. Yeah. So, pagdating ko ron, nag-switch na kagad ako ng major. No, pagdating niya, isang semester pa siya. Tapos, nasa siya, dean's list. Kaya, madali siyang nakaswitch sa, electrical engineering, which is a further program. Yeah, at yun na syempre ang tinapos ni Tito Cesar. Major na power. Tito Cesar, how was your life then as an international student? Kunyari, nanonood ka ng mga nagba-vlog dito na international student. Nakaka-relate ka ba? Is it the same? You had to take some, part-time work to sustain your, your needs. Anong ginagawa mo noon? Nagtatrabaho ko nun sa cafeteria. After hours, naglilinis ako sa cafeteria. Kasi yung class ko from 9 to 3 every day yon. So nagtatrabaho lang ako after yung matapos lahat ng klase ko. 3 o'clock. And plus, international student ako noon, limited ka lang where you can work. You can only work sa loob ng university. Okay. So the cafeteria is nandun sa loob ng university, so you can work there. You can work sa mga computer lab back there.
parang mag-a-assist ka lang. At saka sa parking. So pag may mga football games. Yeah, nagtrabaho ko sa parking, sa events. Kasi pag may football games or whatever games na university, right? So, tutulungan yung mga taong didirect mo kung sila sa magpa-park. I see. Okay. Tapos, Tito Cesar, paano yung transition to becoming a green card holder or a PR, kumbaga, dito sa Canada, no? Is it the same? Paano ba yun kapag ikaw ay isang international student dyan? Yeah, well, the path is magkaroon ka ng trabaho, right? So, yung pag kumuha ka na ng trabaho, nag-apply ka trabaho, yung visa mo magbabago na, narinig mo na yung H-1B? Yeah, ngayon, naririnig ko yan. Yep, that was my visa. Skilled professional yung visa na yun. So, nagkaroon ako ng trabaho and then nag-apply ka na H-1B. And then, after that, you can apply for permanent residency. How long do you need to be an H-1B visa holder before you can apply for a actually, right as soon as magkaroon ka ng H1, you can apply na kagad eh. Oh, okay. As long as natutulungan ka ng employer mo na i-file yun para sa iyo. Yeah. But the H1B visa back then is only good for 6 years. Oh, okay. Matagal Matagal din. Yeah. Kaya kailangan maghanap ka ng employer that will sponsor you. Kasi pagka-graduate mo, you're given 2 years. It's either magstay ka to, Actually, after finishing, meron ka pang, bibigyan ka nila ng, ang tawag doon, parang on-the-job training. Good for 2 years. After nun, pwede ka na mag-apply ng H1 or during nasa OJT ka, pwede ka na mag-apply ng H1B visa. Kaya lang si Cesar, pagka-graduate niya, nakuha na kagad siya ng employer. Kinuha na siya kagad as engineer. Hindi na siya nag on-the-job training. Kasi given ka ng 2 years to be on-the-job training. Tapos, naging H1 visa na siya. Okay. Guys, by the way, obviously, baka iba na ang kalakaran ngayon. I don't even know, Tito. Yeah. Ibang-iba na ngayon. Iba na ngayon. That was back then, Oo, that was maluwag. Ngayon, mahigpit na talaga. Oo, like more than 3 decades ago, yung pinag-uusapan. Yes, yeah. Because we're talking about their experience. So, I don't even know kung nagbibigay pa sila ng spousal visa. Ngayon, kasi nga, actually, nung nandun pa lang kami sa US Embassy, sabi ko, naku, baka hindi. Ayoko kasi sumama dahil maganda naman trabaho ko sa Philippines. Kaya lang yung papa ni Cesar, sabi niya, Tessa, kailangan sumama ka kay Cesar kasi mas malakas ang loob mo. Baka malungkot daw si Cesar, umuwi na lang. Sayang daw. So, sumama ako sa loob ko. Ano kaya sasabihin ko sa interview? You guys were in your early 20s when you moved to the US? 27 na si Cesar. Parang... No, mga 25 yata. Ako siguro ang 27. Pero back then, 25. Matanda going back na. to school, matanda di ba? Oo. Atin, college ka, ka pa lang 18 or 17, Yeah, oo nga. Okay, now let's go to Tita Tess. Guys, may interesting story din si Tita Tess. So, si Tita Tess in the Philippines, business grad, di ba? Ayun na, nakakuha siya ng magandang work. But she ended up also studying. Okay? Pero obviously, hindi na siya dun sa student visa dahil nandyan na siya, no? Saka hindi siya agad nag-aral. Tita Tess studied, totally changed ng career. Nag-nursing school siya at the age of 45. So parang 20 years, what were you doing there while, looking after, Tito Cesar? Anong ginagawa mo dyan? So, kung ano-ano lang din jobs like nagbe-babysit ako ng yung mga Filipinong professor, may mga anak sila. Syempre, di naman ako
as a spouse visa, mahirap naman magtrabaho ka. Kaya, like, inaano lang ako ng mga Pilipino, Tessa, babysit ka naman. Sige, wala pa kaming anak noon. Pero nung yung nagkaanak na kami, parang magti 3 years old na si Mariel nung graduate si Cesar. So, tapos yung trabaho ni Cesar, mainly sa oil refineries. So, minsan pinapadala siya sa Alaska, sa California. So, lagi siyang wala. Kaya ako, inalagaan ko lang yung anak ko. But I'm always learning. Like, nag-aral ako mag-drive mag-isa. You know? Tapos, naging active ako sa Filipino community. Wow. Lagi akong MC pag Christmas party. Bagay. I help, nag-aral ako ng taxation. So, yung mga matatandang Pilipino na wala naman silang napag-aralan, ako gumagawa ng tax nila. Ganon. Parang pinalaki ko lang yung anak ko para makita niya yung Filipino culture. But 20 years is a long time, Tita Tess. Buti may gana ka pang ulit bumalik sa school. Well, kasi... And why? Why pala? Why did you get into nursing? Kasi nung nagka-green card na kami, di pwede na ako magtrabaho. Hindi na ako spouse visa, you know. So, ginawa ko, I work dahil yung anak ko nga, si Cesar laging wala, ginawa ko, nagwo-work lang ako pag yung anak ko nasa school. So, ang una kong trabaho, receptionist ako ng gastroenterologist. Sa clinic. Parang 65 doctor clinic yon. So, nagsimula ako part-time receptionist, 5 hours a day. So, pag nag-kinder yung anak ko, I work sa reception. Tapos, na-promote ako, ako yung parang sa purchasing kasi ako dati, international buyer ako. Kaya, napunta ako sa purchasing, so ako bumibili ng mga vaccine, pag may bagong doktor, ako nag-aasikaso ng mga kailangan niya, ganon-ganon. Tapos, na-realize ko, syempre yung mga nurse nagre-request sa akin ng ganito, ganon. Na-realize ko, walang itong mga nurse na to, ang lalaki sweldo. Ganon ba? Parang naiinganyo na ako. Nung mag-high school na yung anak ko, sabi nung kaibigan ko, naku Tessa, ikaw lahat ng buhay mo sa anak mo. Paano pag umalis na yan, nag-college na yan, magkakaroon ka ng separation anxiety. Ano nang gagawin mo? Yung asawa mo may career, ikaw wala. Sabi ko, nga no. So, I realized, kailangan may career din ako. Since nasa medical field na ako, ginawa ko, sabi ko magna-nursing na lang ako. Tita Tess, I want to know your experience studying, going into a classroom, and you're 45 years old. Kamusta? Ano yung mga kaklase mo? Mga bata? Oh my gosh. So, yung mga kaklase ko, kakagraduate lang ng bachelor's degree. So, mga 22, 24 sa university. Tapos, wala silang makitang work. Kasi mga bachelors nila, teaching, education, mga ganon, mga business, wala silang makuhang trabaho, mga puti yan So, nag-nursing sila. I see. Tapos, pero as far as age, kasi Pilipino, mukha tayong bata Hindi na napansin na 45 ka na noon. What? I know, kala nila kabarkada lang nila. And then minsan nga, naiinis ako kasi ako, pagtaas ng klase, nagmamadali ako, susunduin ko pa yung anak ko sa high school, dadalhin ko pa sa track and field, meron siyang game. Tapos, yung mga kaklase ko, after school, mag-iinuman pa sila, they go to bar, kasi they're young, they're 20. Yeah. Tapos may exam the next day. Ewan ko paano nila napapasa yun. I see. Actually, Tita Tess, I wanted to highlight yung fact that you studied at 45. Kasi here in Canada, uso rin ang mga nag-aaral kahit in their 40s na at kahit yung mga PR na, yung tinatawag na pag-upgrade ng skills or in fact, even changing careers in your 40s.
even if gusto nila, medyo hesitant sila kasi nasa isip nila, ang tanda ko na, ngayon pa ako mag-aaral na naman, baka wala nang pumasok sa isip nila. Is it too late to change careers at that point? Ano yung message mo sa kanila? Since, yeah, you did it, and you graduated, pa 50 ka na, di ba? Oo. Imagine. Parang graduate kami ng anak ko, sabay siya. Graduate siya ng high school, graduate naman ako. Kaya busy kami that weekend kasi yung mga kapatid ko pumunta sa graduation niya tapos they ran to my graduation. Yeah. Sabay kami graduate. And you started your new career at 50. Pero the thing is, talagang it's hard work. Pero if you have a goal, kung talagang may goal ka, you try harder. Hindi naman ever pumasok sa isip mo, Tita Tess, when you started as a newbie nurse in your 50s, na parang, oh my God, ba't ko ba ginawa itong 50 na ako, ngayon pa ako mag-uumpisa ng trabaho. Hindi, it's all worth it. Kasi, when I started as a nurse, ang hirap talaga nung nag-aaral ako, pero nung nag-nurse na ako, yung learning again, yung mga skills. Pero, I started at $30 per hour. Yeah, pag nakita na yung sweldo, sulit na to, gano'n, ano? Diba? Nung receptionist ako, magkano lang sweldo ko? Baka $10 per hour lang, pa part-time lang. So, it's my first time na kumita talaga ng malaki, you know? Yeah. So, excited ako. Kasi, at that time, college na yung anak namin. So, naisip ko, ang gastos, magastos. So, I can help Cesar. Kasi noon talaga si Cesar lang nagtatrabaho. Tapos yun na nga, parang ang bilis lang parang every year $2 ng $2 yung increase ko Yeah. Parang after 4 years, $40 na ako per hour Parang ganun. Parang ang bilis. And then, nakalimutan mo na yung galit mo nung nag-aaral ka. Tito Cesar, ang nangyari pala, nagbaliktad na yung mundo ninyo, no? You were the one making sure that she, passes all her tests, yung mga ganun. Or, wala na, busy ka na rin working. How were you while Tita Tess was studying? Sometimes tinutulungan ko siya, lalo na sa math. Sa math. Pero to add dun sa pagsisimula ng bagong career at later age, I think it's more, Filipino mentality yun Correct. I think so. Kasi dito sa America or sa Canada, you can do whatever, right? Kahit anong edad mo. Yeah. You can, you can change career, you can do whatever you want. Kasi naalala ko na nung sa Seattle, remember nung magsa-summer job ako sa Alaska, may kakain tayo sa restaurant, tapos Pilipina yung receptionist. And I think yung kasama namin nabanggit, oh yeah, nag-aaral yan dito. And nung nakita niya ako, sabi niya sa akin, "Karal ka? Ilan taon ka na ba?" Mid-20s lang noon. Kaya, naisip ko, people think, lalo ng mga Pilipino na, pag matanda ka na, you should not go back to school. Yeah, kailangan continue. Dito in North America, there is a lot of value in continuous learning. Otherwise, mahuhuli ka sa pag-rise up the ranks in your work, di ba? Right. Yeah. Right. So, kung, yung mga kababayan natin sa Canada o sa US, I mean, if you wanted, talagang gusto mong mag-aral, you go for it. I mean, mahirap, pero, at the end, it will be rewarding. Meron nga kami mga kaibigan na nagpunta na sa Canada, may edad na. So, parang sa mga trabaho lang nila, alam mo na, sa tindahan, sa sabi namin, pero kilala namin sila back then, na magagaling sila sa, kasi we come from an international company. So, alam namin magagaling sila. So, we encourage them, kumuha ka ng certification on this. Certification, like certification sa welding. Ang lalaki ng sweldo ng welder sa Canada, Or kumuha ka ng yung kaibigan nga namin, sabi ko sa'yo noon, sa Philippines, nagkakahon lang yun
Nagpa-boxing lang yun sa packaging eh. Pagdating sa Canada, ano na siya plumber. He started his own business, plumbing. Yeah, he's Ang one of, mahal ng bayad sa mga plumber dito. I know. So, alam mo, ang laki ng, mayaman na siya sa Zuri, Sorry, may Vancouver. Yeah. He owns his own business. Pag nga may mga Filipino artist, isa siya sa mga sponsor. That's how much money he makes. Sana ma-interview mo siya. I-refer niyo sa akin. Why not? Oo. Oo. So, Okay. ang education, walang pinipiling age yan, to tell you. Pag Yeah. you have a goal, go for it. Yun lang. Yeah. Okay. In closing na lang, napahaba na tayo. Tito Cesar, total, ikaw yung may dream talaga maging pumunta ng Amerika. So, how would you say has it, turned out? Ito ba yung how you envisioned it, imagined it to be? Yung life na nabigay niya sa'yo, yan na ba are you living it? Parang ano, no? Yeah, most definitely. Oo, ay nako guys. Nakita niyo Kasi, di ba, gusto ko maging electrical engineer. Mm-hmm. Electrical engineer na ngayon. Yeah, and ako si Tito Cesar. Simple-simple yan, parang ang cool-cool lang dating. Pero, ang dami na nilang naipundar dyan sa North Dakota. Well, yeah, I mean, kasi it comes with it, right? Kung na-reach mo na yung goal mo, parang satisfied ka na. And then at the same time, financially, kasi pag, ang career mo rito is, patagal ka na ng patagal, yung sweldo mo comes with it, right? Yeah. Pataas din ang pataas, Oh. So, you're gonna reach that plateau. Why didn't you consider becoming an electrical engineer pala in the Philippines, Tito Cesar? By the way, ang tinapos ni Tito Cesar sa Philippines, hindi bachelor's degree, right? Parang yeah, electrical technology. Electrical din, pero electrical technology. Was it a bachelor's degree? Paano ba yun? Vocational? But yeah, parang vocational. Parang 3-year program lang yun, and then you're done. I see. Bakit hindi mo kinonsider nga yung electrical engineer in the Philippines? So, nung nag-work na siya sa Silog, sa aming company, gusto niya i-try na mag-engineering. So, yeah, so nagpunta ako sa university. Hindi ko na-mention ko na university. Nagpunta ako sa university. And ang haba ng pila. Just, to get approval. Oh. Almost, may isang araw. I was like, tapos pag magbabayad pa, dumugan. Alam mo sa mga university. Okay. Yun na yun, na-turn off ka na doon? Ayaw mo na? Ayaw niya nga ng mainit Sabi niya, bilad ka sa araw. Tapos malapit ka na, biglang sasabihin, lunchtime. Visit na visit siya. So, doon pa lang sumuko na siya. Sabi niya, ayoko na dito mag-enroll. Ang hirap-hirap. Kasi ang daming estudyante Hindi pa as organized nun kasi hindi pa computerized. Lahat paper pa. Ganon. Kasi hindi na ako masyadong parang hindi na ako inganyang mag-aral. Kasi nagtatrabaho na ako, kumikita na ako. Kaya kung matanggap, parang hindi ako talaga focus. Yeah. Iba yung drive mo to go to America, ganon. Yun talaga ang kanyang... Maybe that's my destiny. Yeah. Well, yun lang naman. Thank you so much, Tita Tess, Tito Cesar, for sharing your story, diba? At least may idea kayo para mabuhay ng international student. One difference pala, Bale, na nakita ko is yung spouse, while you are still a spouse of a student, hindi pa nakaka-graduate, you cannot work pala, no? No. Kasi pwede. Oo. Alam mo noon, yung mga Pilipino tumutulong sa akin, may mga professor doon May mga professor doon na asawa ng yung professor puti, tapos yung asawa nila Pilipina. Nagkaroon na sila ng baby. Pero mga trabaho nila research assistant. So hindi nila matapos yung research. So they would split, kunwari yung teacher na yon $14 per hour siya, yung asawa. Sasabihin niya, Tisa, alagaan ko na lang anak ko, ikaw maggawa ng research work.
So I did research for them. Ako pa pinakamagaling. Binabayad niya sa akin yung sweldo niya. Hinahatian niya ako. So the $7 kami. the spouses there are mostly just there for support. Parang ganun, emotional support. Oo. Tinanong ako nung sa embassy, what are you gonna do there? Sa Idaho kasi. Sabi ko, count potatoes. Idaho potatoes. Same potatoes. Yeah, okay. Well, again, that is it. Thank you so much, Tita Tess, Tito Cesar. Thank you. Well, sana may natutunan sila. Kwentuhan lang naman, di ba? Interesting also. At again, guys, nasa US sila, ha? They are not in Canada. Okay, so that's it. I will end this episode here. Thank you guys so much. Okay, bye. Bye. Next one.